Yes, mga kaibigan, welcome again to my channel, Christ Follower TV. At ngayon naman, isi-share ko sa inyo, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng tinapay na putok. Hindi ito yung putok na, alam mo na, yung putok ito na mabango at masarap. Yes, kaya ituturo ko ito sa inyo, sana subaybayan nyo, panoorin nyo para matutunan ninyo kung paano gumawa nito. Let's go! Ito mga kaibigan, yung ating mamasahin. Gagawin nating putok. Third class, combination ito ng third class saka first class na harina. 4 na kilo ito mga kaibigan. Yung 3 kilo dito is third class na harina. Saka yung 1 kilo, first class na harina. 1 kilong asukal na light brown. 100 grams na baking powder. 100 grams na skim milk, 3 pirasong itlog mga kaibigan, vanilla, yung butter flavor, at lard 100 grams para bumiyak siya. At mamaya mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo pag namasa na natin. I-mix lang yan. At yung tubig niya, 1 pitsing na tubig. Ilalagay ko doon sa video yung timbang, kung ilang timbang para hindi kayo magkamali. Okay, so mga kaibigan, ito na yung ano natin, yung masa natin doon sa putok o sa star bread. Ito ang putok na mabango. So mga kaibigan, ito na siya. Kailangan natin siyang ilagay doon sa ruler para maging makinis siya. Okay.
Yes. Fulfill. Ito na mga kaibigan. Ito na yung putok. So, hati-hatiin na natin siya. So ayan mga kaibigan. Ayan, hiwain na natin siya. Unang gagawin natin yung tigda 2 pisong putok. Dito lang yung putol na. Kaibigan, hihiwain pa yan pa cross para maging putok, pero hindi ito yung putok na alam mo na, ito yung putok na napakabango at napakasarap. Ganito lang kaibigan, na hinihiwaan siya. Ipapa-cross mo lang yung kanyang hiwa. Kaibigan, ganito. Yan. Okay na yan. So, mga kaibigan, ipapakita ko naman sa inyo mamaya-maya yung malalaking putok. So, mga kaibigan, ayan na yung ginawa nating putok. Ito sa amin na medyo maliliit, 2 piso. Then ito yung tigli 5 pisong putok. At bago natin siya lalagyan ng asukal dito sa mga biyak na yan, lalagyan muna natin siya ng yung puti ng itlog. Yan. Yung puti lang ng itlog mga kaibigan ang kukunin natin. Ang purpose naman ito para maganda yung kanyang kulay. Ang paganda lang ng kulay ito mga kaibigan. Ayan. Ayan. Lalagyan natin siya. Ito naman. Para pag naluto siya mga kaibigan, yung kanyang kulay pagka medyo nagbabrown na siya, maganda siya. Hindi pagkatapos natin ilagay sa lagyan na ito ng itlog, yung ako mga kaibigan, ang kinukuha ko lang yung puti. Hindi ko na sinasama yung dilaw ng itlog. Puti lang. Yan. Yung iba, sinasama siguro yung pati yung dilaw. Pero ako hindi na. At pagkatapos nito, na nalagyan na ng puti ng itlog, lalagyan na natin siya dito ng
dito, lalagyan natin siya dyan ng sukal na kulay puti. Yan. Ganyan lang kasimple kaibigan. Hindi siya gaano kahirap gawin dahil madali lang naman siya bilogin. Yan mga kaibigan. Kagaya nito, ayan. Bubudburan natin siya dyan ng sukal. Ayan. Ayan mga kaibigan. Ayan. Ayan. And then ito, hindi na ito mga kaibigan pinapaalsa pa. Ang kinaganda sa tinapay na to na puto, siksik siya. Hindi siya yung mahangin mga kaibigan na tinapay. Kaya, halimbawa ito, 5 piso ang halaga nito mga kaibigan. Abay, sulit na sulit ka dito kaibigan. Talagang makaubos ka nito ng 2. Aba, kahit hindi ka naman nanghalian. Kahit hindi ka na maghapunan. Wow, tipid ito mga kaibigan. Dito makakatipid ka. Dahil siksik ito, wala itong maraming hangin. Hindi katulad ng tinapay na nilalagyan ng yeast. Pinapaalsa yun. Kaya pag umalsa na yun mga kaibigan, parang hangin na ang laman. Kaya malaki pero hangin ang laman. Hindi katulad nito na siksik siya. So mga kaibigan, gano'n na lang. Mamaya, pag naluto na, papakita ko sa inyo yung finished product para kung gusto nyo gayahin, kung gusto nyo gumawa niyan, aba, kayang-kaya nyo na. Sige,